Definitely, kung the lawyer who supposedly signed his affidavit is denying it na pinirmahan niya, therefore ay nawawala ng saysay yung testigo ngayon. I mean, yung Assuming without conceding, hindi nga notarize yung document. Sabihin na natin, okay, ano ba ang purpose ng pagnonotaryo? Ang pagnonotaryo po, according sa ating notarial law, ay para sumpaan, mali yung gamit ko, sinusumpa, sumpaan, panumpaan, yung isang dokumento sa harap ng notary public na nagsasabing, yung taong yon ay humarap sa akin. Yun. Nalaman ko sa taong yon kung na itong mga salaysay na ito ay galing sa kanya, yung mga nasa loob nung sinumpaang salaysay. Tayo dito sa PH Update naniniwala na napakapakapangyarihan ang pagdarasal. Ang tanong ho dito ng mga kababayan natin nung nakita nila yung larawan na yan itong si Marcos Jr. Kanino ho ba daw nagdarasal itong si Marcos Jr.? Sa patron ng mga kurakot? Naku, yari ho tayo dyan. Dito sa video na to pag-uusapan ho natin itong naispatan ng mga netizen na kung saan nakaluhod pang nagdarasal itong si Marcos Jr. Ang masasabi lang ho natin dito, kailangan mo yan Marcos Jr. ngayong mga panahon na to. Dahil sa ayaw sa gusto mo, papunta sa pamilya nyo itong issue ng flood control na to. Nandito na tayo kay Martin Romualdez. O pagka na kay Martin Romualdez na ho tayo, isang hakbang na lang, papunta na ho tayo kay Lisa Araneta Marcos. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho ang gagawin, yung join button, nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho pala sa video na to, ito talagang si Atty. Ferdy Topacio, kaya ang daming nagagat sa kanya ngayong mga panahon na to. Ang ahanghang ng mga banat ho niya dyan sa kanyang show na yan, na Yes Yes Show, Topacio. At itong si itong si Eric Silvester, in full swing ho ang pagsira sa credibility nitong si Sir Orly Guteza, nakalimutan ko. Nitong si Sir Orly Guteza, in full swing ho ang pagdidiscredit sa kanya. Kumbaga yung paninira sa kanyang kredibilidad nang dahil lamang ho doon sa pag-atras noong nagnotaryo sa kanyang sinumpaang salaysay. Pero sabi naman ho nitong si Senator Rodante Marcoleta, ipapasubbi na ang mga dokumento na yan, yung notary office, yan ang pagkakamali mo. Masyado kang naging kabado 20. Diyan sa ano na yan, diyan sa issue na yan. Yung abogado, malamang sa malamang ipapatawag ka pa sa Senado. Kung nanahimik ka na lang, baka matanggal nga pala sa kanyang sa kanyang trabaho sa pamahalaan. Nasa Bureau of Jail and basta nasa nasa pamahalaan ng trabaho ata ng abogado. Di umano unahin na ho muna natin itong pagdarasal nitong si Marcos Jr. Yun na nga mga kababayan, ang lang ho natin dito, ngayong mga panahon na to, Marcos Jr., kailangan mo yan. Dagdagan mo pa yung mga ganyang klaseng ginagawa mo. Kaso nag-diskumpiyado mga kababayan natin, kanino ba nagdarasal yung bakulaw na yan? Sino ba ang patron ng mga kurakot? Si Judas? Kanino ka nagdarasal, Brad, kay Judas? Patron ng mga kurakot. Di ba? Mga kababayan, wag ho kayong maawa. Ano ba pinagdarasal mo, Brad? Let's go, ang daming trabaho sa pamahalaan. Tigilan mo yan. Di ba, anak ng Petrang Garapata, ito. Ito na ho mga kababayan. Ito ho ang trending ngayong mga panahon na to. Isa sa mga galamay na media nitong si Martin Romualdez, tinira na ho itong si former congressman Mike Defensor, kaugnay dito sa kanyang mga statement sa interview niya dito kay Ma'am Pinky Webb. Ang sabi yung nitong politiko, isa sa mga galamay nitong si Marcos Jr., former anak kalusugan Rep Mike Defensor confirmed that he introduced Orly Orteza, the former Marine officer who claimed to have delivered cash filed luggage to Ako Bicol Party List Rep Zaldico and later Rep Ferdinand Martin Romualdez to Sen Rodante Marcoleta. Wala naman nagdi-deny nun Anong confirm? Yan ang problema. Doon sa mga salitang ginagamit nila, parang ang dating umamin. Umamin itong si Mike Defensor na siyang nagpakilala kay Rodante Marcoleta. Harapan ng sinabi ni Sendante, yan, si Mike Defensor, kaibigan ko yan.
Siya nagpakilala sa akin. Ito, ano bang point natin? Huwag ho kayong magpabola kung ano man ang mabasa nyo sa social media. Ganyan ho manipulahin. Ito mga mainstream, mainstream na rin yung politiko na yan eh. Di ba? Mainstream na rin ho yan. Huwag ho kayong magpabola sa mga nababasa nyo sa mga website na kagaya ng politiko. Isa ho yan sa mga ika nga galamay ni Martin Romualdez para mapabango ang kanyang pangalan. Yang politiko na yan, walang humpay ho ang pagbanat niyan kay Vice President Sara Duterte sa mga nakalipas na panahon. Kaya naman, hinay-hinay ho kayo sa pakikinig o pagbabasa dyan sa naturang website na yan. Ano pa ho ba meron tayo dito? Nako, etong si Kiko Barzaga, ito talaga malupit ho itong bata na to eh. Marami yung ngayon dito sa bata na to bumibilib eh. Kasi nga naman talagang merong prinsipyo at paninindigan. Dinaig pa ho niya yung mga kung ituring nila ang mga sarili nila para mga santong congressman dahil sa tagal nila bilang sa pamumuno dyan sa House of Representatives. Ano masabi nitong si Kiko Barzaga? Si Senator Ping Lacson ay isang malaking kahiyan ng Cavite. Siya pinili niyang protektahan si Marcos at Romualdez kaysa pagsilbihan ang taong bayan. Hindi ho ba hindi ho ba napakalaking sampal sa pagmumukha mo yung banat na yan? Itong si Representative Kiko Barzaga. Di ba nakakahiya yun? Daig pa ho kayo ng bata, may paninindigan. Kayo wala ho kayong paninindigan. Mantakin nyo ngayong mga panahon na to, kini-question nitong si Lacson, yung kredibilidad nitong si anong pangalan nun? Guteza. Yun, si Sir Orly Guteza. Kini-question daw, kesyo, binabalaan kita ha. Perjury yan. Anak ng toko, dami nagpe-perjury dyan sa mga hearing dyan. Ilang beses nagsinungaling. Ang si Bryce Hernandez. Yan si Adrian Alcantara. Ilang beses sila nagsinungaling sa committee mo. Pero tinakot mo ba sila ng perjury? Ito dahil resource person, pinresentan itong si Senator Dante Marcoleta, tinatakot nyo ngayon ng perjury. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Dito tayo. Yan no ang flow ng narrative sa social media. Pinapakita ho natin ito para maging aware ang ating mga kasama dito sa PH Update na wag ho kayong basta-basta magpabola kung ano man ang makita nyo sa social media. Especially yung pagsira nila sa kredibilidad nitong si Sir Orly Guteza, sorry. Ito, pakinggan nyo natin. Thank you, Ms. Gretchen. Magandang umaga din sa iyo. Senator, unang-una kagabi po may lumabas na statement mula po dito sa nagnotaryo doon po sa affidavit ni Orly Guteza, si Attorney Espera. Sabi po niya, peke daw po itong notaryo, I quote, categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. How do you think does this affect the statement of the witness? Definitely, kung the lawyer who supposedly signed his affidavit is denying it na pinirmahan niya, therefore, ay nawawala ng saysay yung testigo ngayon. I mean, yung statement niya because yung lawyer na signed it, sinasabing hindi siya nagpumirma. Then the question is, sino? At saka, sino nag-prepare ng statement na yon? So, malaking impact ito, Ms. Gretchen. Very, very surprising at malaki ang medyo mababawasan ang kredibilidad. Hindi, tanggalan nyo na ng kredibilidad. Kayo naman. Huwag nyo na bawasan. Lubos-lubusin nyo na. Tanggalin nyo na lahat. Wala namang problema sa amin yan. Ito, gawin nyo na gusto nyo gawin, pero hindi nyo mapapaniwala ang sambay ng Pilipino sa sariswelang ginagawa nyo ngayon sa Blue Ribbon Committee. Yun ang alam namin dito. Tanggalan nyo na ng kredibilidad, pero hindi nyo matatago ang katotohanan na konektado si Martin Romualdez sa lahat ng kabalbalan na to. Base yan dito kay Sir Orly Guteza. Nung kanyang mga sinabi. Oo nga po, malaki yung dagok dun sa kanyang testimonya. Pero ito naman si Gretchen, oo nga po, malaki ang dagok dun sa kanyang testimonya. Nanumpa siya doon. Pinanumpaan niya, tinayuan niya yung kanya sinumpaan sa laysan. Kaya nga dapat, sir, hindi ko na pinanotaryo, pero nawalan lang ho ako ng oras. Pero
Pipirmahan ko ho ito ngayong araw na to. Ito, pipirmahan ko po. Manunumpa ho ako dito sa committee ng Blue Ribbon Committee. Di rin ako mangingi ng proteksyon diyan sa DOJ. Wala akong problema sa akin yan, di ba? Ngayon, ganun na lang. Ngayon, nabutasan pa tuloy. Umatras yung baka mayroong kaibigan itong si Martin Romualdez ang tumawag. Baka, hindi ko sinabing meron ha. Baka. Does it change things given na nag-testify po siya under oath kahapon? Kailangan po ba niya, kumbaga, i-refile itong kanyang affidavit? We will have to invite him sa next hearing. I don't know when. I still have to consult with our chairman, Senator Ping Lacson, kung kailan yung next hearing. Pero definitely, he's already aware, including the Senate President, doon sa pahayag ng attorney last night. So I guess definitely we will have a meeting or a hearing soon at maimbitahan itong tao nito because we have a lot of questions now. The thing is, ako mismo I'll ask him, I mean, bakit mo sinabi, bakit nakapirma dito itong attorney na ito, ngayon tinatanggi? O totoo ba ito? So we will have to ask him kasi and then inform him na nawawalan tuloy ng saysay itong mga sinabi mo because dito pa lang sa pumirma ng attorney na affidavit mo ay tinatanggi na pumirma siya dyan. So, malaking question mark ngayon. Yan, yung question mark, yan ang pilit nilang tinatatak eh. Wala silang pakialam kung nanumpa itong si Sir Orly Guteza. Nanumpa siya, sinabi niya na, yan, tatayuan ko yan sa Blue Ribbon Committee, di ba? Sana hindi ko na pinanotaryo, nagmamadali ako sir eh, nawalan ako ng oras eh. Kaya ang gagawin ko dito sa Blue Ribbon, pipirmahan ko to, nakaharap ang sambayan ng Pilipino. Mga kamera, itutok nyo dito sa pagpirma ko yung mga dokumento ha. Para makita ng mga kababayan natin na talagang tinatayuan ko itong itong mga dokumento na to. Di ba? Wala. Ang tokwa. Pero hindi mo mababago ang katotohanan na nanumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. At ngayon, pagka binawi niya yung mga sinabi niya sa Blue Ribbon Committee, may problema tayo. Ganun lang naman kadali yun eh. Pero hanggat hindi niya binabawi yan, ika nga, nagsalita siya dyan sa Blue Ribbon Committee. Notaryado, hindi ho siya nagsinungaling. Doon lang sa parte na pwedeng butasan dahil umatras nga yung nagnotaryo sa kanya. Sinabi mo, nagpanotaryo ka, hindi naman pala notaryado. Napakababaw ho, napakaling ng dahilan para sabihin na masisira ang credibility nitong si Sir Orly Guteza. Di ba? Napakaling ho ng dahilan dahil lang doon sa notaryo. Nanumpa naman ako Okay, pagpalagay nyo na dahil natakot yung nagnotaryo, sige na, ibigay ko na sa inyo yun. Pero hindi yun mababago ang katotohanan na lahat ng sinasabi ko dyan sa Blue Ribbon na yan, tatayuan ko yan, nangyari yan. Security consultant ako nitong si Zaldico. Mga loko-loko. Langya kayo. Mabibigat nga po ang kanyang mga statement kahapon, specifically linking the former House Speaker Martin Romualdez to the whole flood control fiasco. His name has been mentioned already. And does his involvement add up to you? I mean, kahapon po sabi po ninyo, mukha naman po siya nagsasabi ng totoo. Kailangan lang maging consistent dito sa mga pahayag. O meron pa po kayong nakikitang butas dito? O meron pa po baka yung hinahanap na detalye? Very orchestrated yung tanungan, very orchestrated yung flow ng tanungan, di ba? Ibang klase talaga tong mga media na to. Kailanman ang mainstream media sa Pilipinas hindi ho nakatulong para umunlad ang sambayan ng Pilipino. Yun mga kababayan. Tandaan nyo wala hong ambag yung mga media na yan para malaman ng sambayan ng Pilipino. Kung hindi, kung ano ang naratibo ng mga boss nila, ng mga politiko, yun ang nangyayari dito. Yun ang nakakagalit Yun ang nakakabigat ng puso pambira. Talagang gagawin nila lahat para masiraan yung mga personalidad na nagbubulgar ng kabuktutan na nangyayari sa ating pamahalaan. Yan ang trabaho ng mainstream media. That raises questions. Yeah, yung delivery. Kasi may mga nagte-text sa akin, may mga lawyers, yung lawyers ko while they were behind me, they were texting me na parang nakakapagtaka, Sen, bakit ganon? Ilang sasakyan ba
kung 17 suitcases na hanggang bewang niya, hindi basta-basta magkakasya yung 17 na yun sa isa or dalawang van lang. Let alone yung sinasabi niyang nag-deliver sa kanila. Pero hindi niya pinagtatanggol si Martin Romualdez. Hindi niya sinisira ang credibility, hindi nasisira ang credibility nitong si Gutesa para maabsuelto itong si Martin. Hindi ginagawa yan ng mga media at nitong si Eric Silvester. Pambihira. Pero pagka dyan sa testimonya na yan, itong si Sir Orly Gutesa, nakaladkad, senador. Yari tayo dyan. Kunyari, pinangalanan nitong si Gutesa, nitong si Joel Villanueva, Bong Revilla, Jingo Estrada, mabilis pa sa alas 4. Credible yan. Credible yung mama na yan. Nagko-corroborate di ba? Langyang yan. Sa bahay ni Saldico nung siya ang tumanggap noon ay 46 suitcases. Ang daming van noon, ang daming truck, or kailangan mo ng truck, syempre magtataka na yung security ng Valle Verde 6. So, what we're going to do, we will ask him, or if not, we will subpoena the CCTV of Valle Verde 6 kung may ganun nga kadaming sasakyan. Kasi kung isang sasakyan lang, we don't believe na kakasya kahit anong Hindi van talaga. pa. 46 na. Pinaliwanag na nga Ang dami nilang sasakyan doon. 3 magkakasunod, malalaki sasakyan na ginagamit nila. Pambihira, oo. Kahit reviewin nyo yung nung tinanong siya ni Senator Dante Marcoleta. Hindi, ikaw pa nga nagtanong doon, wag lang yaka. By the way, 991,000 subscriber na ho tayo. Hindi ko man ho kayo naanyayaang mag-subscribe. Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, sana naman ho, mag-subscribe ho kayo. Maraming salamat. Malalaking suitcases, hindi kakasya. Kailangan mo na ng container van siguro. Or the container least, van. isang maliit na mini truck, Miss Gretchen. Ito pong bahay din po sa Forbes Park, yan din po ba hihingan din yun ng CCTV? Definitely. So para magtugma, kung maging consistent, yung sinasabi niya. Kaya doon pa lang when I was asked by the media, may duda ba kayo? So kasi hindi natin natanong dahil naubos yung oras ko. Definitely we'll be asking the CCTV of Forbes Park, of Valle Verde, na mga dates na ito. We will have to ask him anong specific dates again na Mr. Gutesa na sinabi niya nag-deliver kayo, may mga delivery kayo para makita po natin kung talagang consistent yung kanyang mga sinabi, may kaugnayan kung doon sa video may mga sasakyan nga na nag-deliver, lalo na yung pag-deliver ng at least 46 suitcases. Nakita ko ngayong umaga, maraming nagre-react ng mga netizens. They're saying, how can it be possible na isa-dalawa sasakyan? So very glaring yun, Ms. Gretchen. Ayan ano ho yan Vice Chairperson ho yan ng Blue Ribbon Committee. Huwag ho kayong huwag ho kayong malito. Yang naririnig yung nagsasalita na yan, Vice Chairperson ng Blue Ribbon Committee, hindi ho siya abogado nitong si Martin Romualdez, okay? Hindi ho siya abogado ni Martin Romualdez. Linilinaw ko lang, baka malito ho kayo mga kababayan Linilinaw ko lang ho, baka malito kayo. Yan nung nagsasalita na yan, hindi ho abogado ni Martin Romualdez. Bagkos, siya ho ang Vice Chairperson ng Blue Ribbon Committee. Maigi nang malinaw, di ba? Maigi nang malinaw. At least sila Bryce nga, 20 suitcases lang, 7 van na kaagad. So this one must be around 15 or 20 na vans. Magtataka yung security Doesn't ng add up. Yan. Pero that data po is... Narinig niyo si Gretchen, it doesn't add up. It doesn't add up. It doesn't add up. Pagka kay Martin Romualdez, hindi nag-a-add up lahat ng bagay. Dapat kay Bong Revilla, Jingoy Estrada, Joel Villanueva, kanila lang ang nag-a-add up. Di ba? Ganun lang talaga. Pagka kay Duterte, 2016 to 2022, yun lang ang nag-a-add up para malinaw, di ba? Malangya kayo. available, yung CCTV, confident naman po kayo na nandyan? We don't have it yet, but we will subpoena, of course, the Valle Verde and the Forbes Park authorities for security for those CCTVs. And with that, are you also planning to invite the House Speaker, former House Speaker, Martin Romualdez to the hearing? Kasi kahapon may pagtatalo po tungkol doon sa, di ba, may interparliamentary courtesy nga po, pero nothing stops the Senate from inviting, quote-unquote. Will you extend that invitation to the House Speaker? We can invite,
We can only invite, but we cannot force it because may interparliamentary courtesy nga kung tawagin. And it has been a practice for a long, long time now. Na we cannot invite congressman in the Senate investigation. Ganun din yung Congress, if they're investigating a senator, they cannot invite. Kaya nga, voluntary na lang, like what happened with Congressman Toby Chanco. Voluntarily, we invited him, and voluntarily he went. So we'll extend the invitation so that we will give time for the speaker to answer. Kung tatanggapin niya, then that's the only time. Pero we cannot force anybody or members of the Congress Correct. or even the Senate niya na kailangan mo mag-appear. We cannot even issue a subpoena to these officials. Pero meron na po bang nagpahiwatig sa inyo na gusto po nilang mag-appear dito? Because kanya-kanya po silang release ng statements of denial yesterday, which was expected, pero meron na po bang nag-reach out? Well, wala pa naman, pero trabaho kasi ng ng committee secretariat yon, yung invitation upon the instruction, of course, of our chairman, Senator Ping Lacson. Pero like I've said, kung ako lang masusunod, gusto ko, baka pwede, alisin muna natin isang tabi interparliamentary courtesy na ito. And this is I think, the right, hindi naman proper, kundi isa sa mga forum where they can air their side. So that's what I was looking at na dito sa Senate, you can air your side, di ba? Though it might not be the proper forum kasi airing your side should be done sa mga court of law. So, nakikita ko, kung tatanggapin nilang invitation, Ms. Gretchen. Kung kayo po ay mapagbibigyan, sino po ang gusto niyo pong ma-invite? Lahat po ng mga binanggit, di ba? Para matanong natin sila from first. Bakit di mo mabanggit si Martin Romualdez? Kabado 20 ka rin eh. Sa tingin ko, kung ikaw nagnotaryo, kabado ka rin, panigurado. Speaker of the House, si Ginoong Saldico, talaga yung mga tao are waiting for him. Lahat ng binanggit, pati ni Gutesa, kung lahat yon ng mga personalities na yon. Pati nga siguro yung mga senador, narinig na natin yung dalawa na nagsalita na, si Senator Joel before and Senator Jinggoy. So, kung po pwede lang. Pero pag-uusapan ito ng Blue Ribbon within the next few days, siguro sa Monday, paano ito, yung direction natin, lalo pat lumabas itong attorney na dinidisown niya yung kanyang pirma doon na hindi siya nakapirma doon sa sworn affidavit ni Gutesa. In the interest of fairness, banggitin na rin po natin yung mga nabanggit kahapon, no? Ng mga senador, si former Senator. Loko-loko talaga tong si Gretchen eh. Di ba? In interest of fairness. President Jesus Escudero, Senator Nancy Binay, Senator Yeah, Bong fairness. Revilla, Yeah. among the senators, of course. Si Senator Mark Villar din po ay nabanggit, no, bilang siya daw po yung behind the promotion of Yusek Bernardo. Tingin niyo po ba siya din po ay dapat magsalita kasi marami pong nakakapag-observe na hindi po yata siya nababanggit dito. Hindi po nabibring up yung kanyang pangalan. Kailangan ba? Kung ako kay Requirements? Senator Mark Villar, siguro kailangan pagbigay siya ng statement, pero parang nadatnan niya na lang kasi yung si Yusek Bernardo dyan eh. Di ba, he rose from the ranks, sabi niya, laborer siya, umakyat siya ng umakyat, naging assistant secretary yata during the time, around 2017 if I'm not mistaken. So na-promote siya ng, parang rose from the ranks. So na-promote siya noong 2017 na lang during the Duterte administration under the leadership of Senator then Secretary Mark Villar. What is the direction do you think that the Senate will take when it comes to these senators na nabanggit po dito? Ito po ba hands-off na po sa inyo dahil because of conflict of interest, I guess? How can we exact? I guess the people are asking, how can we exact accountability at the highest levels? Kayo na rin po kasi nagsabi, names must be named, heads must roll, justice must be served. Quoting from you po. That was, I said that when hindi pa naitatag yung ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Ngayon, nandyan na sila, I guess, mag-overlap yung function namin ICI, and then dito ang Senate. So, ang plano namin,
isurrender na lahat ng mga evidence na hawak namin, mga pieces of evidence that we gather along the way, pati nung unang-una pa nung hearing, bibigay na namin sa ICI. Kasi pag gano'n ng gano'n, yung maraming lumalabas pa na pangalan, Yan. parang hindi na namin trabaho yun, Miss Gretchen. Trabaho na yun. Hindi na daw nila trabaho. Pero pagka pangalan na lumalabas, mga panahon ni Tatay Digong, trabaho nila yan. Pero pagka lumabas na ang pangalan ni Martin Romualdez, hindi na nila trabaho. Hayaan na natin ang ICI dyan. Kasi pagka nag-hearing sila, hindi isa sa publiko, sila lang ang mag-uusap dyan. Napaka, anak ng toka, in aid of legislation. ICI. Ang trabaho na lang namin is more on to hear ika nga para in aid of legislation, not in aid of prosecuting some people or somebody. Trabaho ng ICI, yung parang aagawan namin ng trabaho ng ICI kasi ang trabaho namin purely for legislation. Bakit si Risa Ontiveros binaboy niya itong si Pastor Kibuloy diyan sa diyan sa committee diyan sa wala pang ebidensya, nag-atrasan yung mga witness, merong alias Rene na lumabas. 'Di ba? Ang daming pangalang kinaladkad, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, kung sino-sino yung mga pinagsasangkot, pati love life ng mga resource person pinakialaman. Bakit kay Risa Ontiveros okay lang? Ngayong nadadamay si Martin Romualdez, ICI na lang, Independent Commission. Ang nako. Kakadiri kayo. And speaking of that, speaking of legislation, critics are saying that it is quite strange that the blame is only being pinned on Zaldico and recently former Speaker Martin Romualdez. In other words, parang lumalabas po rito na parang walang kinalaman yung ibang leader ng House of Representatives. Silang dalawa lang po yung pinaka-responsible. Ano pong reaction niyo po doon? Well, actually, kasi mga approval na yan, lalo sa budget, dumadaan sa House leadership. Pero tama kayo, nagke-question yung mga tao, hanggang doon lang ba? Yun talaga yung proseso. Tapos yung mga pagdating sa BICAM, yung leadership din, yung finance committee ng Senate, pati yung sa Congress, yung appropriations. So, we have to really look into this, Miss Gretchen, kasi we have to avoid this from happening again. Kasi remember, di ba, in 2013, nangyari na ito ang tawag dito, port barrel. Ngayon, binago lang yung DPWH, ang tawag, leadership fund. Hindi rin ako sang-ayon Dapat wala na leadership fund. Ibigay mo na lahat dyan sa agency and let them implement the project. Alam mo yun naman, anak ng toko, ito talaga si Erwin Tulfo. Hindi ko alam kung tanga o nagtatanga-tangaan. Sinasabi na nga, doon pa lang sa ahensya, naglalabi na yung mga walang yang congressman. Sa NEP pa lang, pinapakialaman na ng anak ng toko. Labo talaga ng utak nitong mama na to. Bahala ka nga dyan. Ang hirap mong kausap. Dito tayo kay Senator tuloy. Attorney Ferdinand Pasio, okay? Yung pinakahihintay natin. Alam nyo, sa kabila ng takipan at kitang-kita naman natin yung pagmamaniobra ni Senator Lacson para protektahan yung mga miyembro ng House. Kita nyo naman ang focus ni Attorney Juan Bol, yung Senate President natin, at saka ni Ping Boy Tago Lacson. Boy Tago Lacson. Diba? Ay puro yung mga kapwa nila senador o dating senador, ayaw nilang mapupunta sa House yung usapin. Bakit? Kapagkat pag sa House, aakyat yan, pupunta kay Representative Zaldico, pupunta kay dating Speaker. Ayaw nila yon. Ngunit, mayroong lumabas na testigo, yung si Master Sergeant Orly Gutesa ba yun? Gutusa. Gutesa ba? Gutesa. Ayun, oo. Na nagsabing siya ay nag-deliver mismo ng male-maletang pera kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Ito ang nakakatawa. Sabi nila, di ba may affidavit yung tao. Sabi nila, tinatanggi daw noong notaryo na ninotaryohan niya. Okay, hindi ko na justify kasi may ibang nagsasabing baka tinakot, etc. Pagpalagay na natin. Ayan oy. Ito kasi hindi ka naman abogado
Erwin. Ay, Erwin. Erich. Makinig ka dito, abogado to. Mahusay na abogado. Huwag kang sasabi na dahil dun sa notaryo, masisira credibility noong si Sir Orly Guteza, ha? Assuming without conceding, hindi nga notarize yung document. Sabihin na natin, okay, ano ba ang purpose ng pagnonotaryo? Ang pagnonotaryo po, according sa ating notarial law, ay para sumpaan, mali yung gamit ko, sinusumpa, panumpaan yung isang dokumento sa harap ng notary public na nagsasabing yung taong yon ay humarap sa akin. Yun. Nalaman ko sa taong yon kung na itong mga salaysay na ito ay galing sa kanya, yung mga nasa loob nung sinumpaang salaysay. Opo. Na yung mga sasama, yung kasama doon sa sinumpaang salaysay ay siya nga ang may gawa, yun ay voluntaryo, yun ay nauunawaan niya Opo. at handa niyang panumpaan. Yun lamang. Yun lang. Okay. Pagpalagay na natin, may problema sa notarization. Ano bang ginawa noong testigo? Hindi ba pumunta sa harap ng Blue Ribbon Committee? Anong ginawa nung tinawag siya bilang testigo ni Senator Marcoleta? Nanumpa siya ron. Nag-oath. Sinabi niya na lahat nung kanyang nasa affidavit ay totoo. Binasa niya to put it into the records of the Blue Ribbon Committee. Tinanong siya ng mga senador. Okay, ang ibig bang sabihin ng mga bumubutas dito sa salaysay nitong Master Sergeant na ito, mas matibay ang notary public kesa sa panunumpa sa Senado? Ibig mo sabihin, kahit nanumpa ka sa Senado dahil hindi ka nakapanumpa sa notary public, ay baliwala yung sinabi mo. Abay, may insulto sa iyo yung Senado. Hindi. Kasi Mataas ang Senado. mas Senado yon. Opo. At kung ang purpose ng sinumpa ang salaysay before a notary public ay number 1, para ma-determine, mapag-alaman nung notaryo na yun nga yung tao kasi hihinga ng ID yun. Opo. Okay. Number 2, para nga malaman na yon ay kanyang salaysay. Number 3, yung salaysay na yon ay voluntaryo niyang ginawa, kusang loob. Number 4, na yun ay katotohanan. Number 5, na yung nasasaad sa sinumpaang salaysay ay kanyang nauunawaan at Yun. pinaninindigan. Yun ang Hindi importante. ba nangyari na rin yun nung humarap siya sa Senado? So, anong problema ng mga ibang abogado rito? Kasi naman po, hindi sa nang insulto ko ng ibang abogado, ha? Yan. Pakilaliman po ang pag-unawa ninyo sa batas. Para hindi kayo nagmumukhang kengkoy. Lalo na isang abogado dyan na nagmukhang kengkoy sa harap ng Supreme Court, ay ang habit nito, hobby yata niya yun na magmukhang kengkoy siya. Oo, parang masayang-masaya siya. Pag Sino po yun? nagmukhang kengkoy niya, alam niyo na yun. At saka hindi ko maintindihan ito, ha. Meron siyang account sa X, sa Twitter. Yan. Binlock niya ako. Pero, Ako po. tira siya ng tira sa akin. Bakit ka ba obsessed sa akin? May gusto ka sa akin, ano? Oh, yeah. Kaya ang hirap pag Oh, malakas ang yeah. sense of Oh, humor. yeah. Halos lahat yata ng tweet niya, Ha? Binabanggit ako. Hindi ko na nga siya binabanggit, Kasi, non-entity naman siya, Nagpapa-importante, banggit ng banggit sa akin, huwag ka naman masyadong ma-obsess sa akin. Pambihira naman. Ang dami ng mga abogado yung mas magandang lalaki sa akin. Katulad ni Larry Gadon. Di ba? Mas magandang lalaki sa akin. Si Nico Paghilinan. Mas magandang lalaki sa akin. Bakit pa ako nang ako, Panyero? Ikaw naman, ha? Nagmumukhang kengkoy kasi yun ang bubutasan nyo. Naging sinumpa ang salaysay na ngayon. Sa Senado pa, meron pa bang titibay na yun ay pinanindigan mo sa harap ng Blue Ribbon Committee? Yung pinanumpaan mo naman yung COMSEC, yung Committee Secretary na sa ilalim ng batas ay may kapangyarihan din na mag-administer ng oath. So what's your problem, baby? Kayo naman kasi, please, alam nyo, ako hindi nag-top sa bar
pero pinag-aralan ko naman po yung batas. At sabi nga po nila, alamin nyo yung reason for the law para malaman nyo kung bakit may batas at kung anong applicable. Okay. Alam nyo, sinabi sa akin yan nung aking professor. He was a great man. Si former presiding justice ng Court of Appeals at dean ng Ateneo College of Law, si Pompeo Diaz. Sabi niya, he who knows the law but knows not the reason for the law knows not the law at all. Yung nakakaalam ng batas, ngunit hindi niya alam kung ano yung dahilan kung bakit ginawa yung batas na yon, ay hindi nakakaalam ng batas. Okay, ipapaliwanag ko yan. Ito pong restitution. Ang dami-dami ng opinion dito sa restitution. Opo. Yung sa witness protection, kailangan ba o hindi? Okay, sasagutin ko yan in a very simple manner. Okay. 3 pong provision ang relevant dyan. Section 3, Section 10, Section 3 in relation to Section 5 at Section 10 ng 6981, yung witness protection law. Yan, okay. Para isang tao ay mailagay sa witness protection. Yung 3, nakalagay doon yung mga pwedeng ilagay sa witness protection. Okay? Yan. Yung mga dapat ilagay. Actually, dapat, batas yan eh. Opo. Pag nag-apply ka, ito yung mga requirements para ka mailagay. Number 1, walang restitution dyan. Okay? Ano yung ginagawa nilang justification na sinasabing, ay, hindi, may restitution dapat. Okay? Ang ginagamit nila ay yung Section 5. Okay? Etong Section 5, basahin ko na baka sabihin nyo, mali yung quotation ko Sige po. Word for word. Etong Section 5, sinasabi na bago ka ilagay sa witness protection, ikaw ay dapat lumagda sa isang memorandum of agreement. Okay. Meron ditong A, B, C, D, E, F, 6 na kondisyones dun sa memorandum of agreement. Okay. One of them, ito yung ginagawa nilang justification, yung paragraph D. To comply with legal obligations and civil judgments against him. Yun ang memorandum of agreement na lalagdaan mo. Hindi ka ilalagay sa witness protection nang hindi ka lumalagda dun sa agreement. Iba yon sa sinasabi nila na hindi ka ilalagay sa witness protection until ikaw ay nag-comply doon sa civil judgment against you. Bakit? Nasaan ang civil judgment against you? Alam nyo po, ang tinutukoy na civil judgment dito ay, okay, yung judgment in a civil forfeiture case. Bakit ko sinabi ito? Very clear. 2 pong klase ang forfeiture sa ilalim ng batas. Forfeiture meaning yung kukunin ng pamahalaan yung proceeds, yung mga ari-arian mo na galing sa illegal na mga pamamaraan. Yung mga ito, syempre, illegal na pamamaraan, malalaki yung kanilang arian. Ari-arian! Hindi pa tapos. Teka, nasinok ako eh. Yung iba, napakalaki napakalaki na kanilang mga pag-aari na mga material na bagay. Ang lalaki ng mga arian nila. Di ba? At yung iba, grabe. Pinakita pa sa publiko yung kanilang mga arian. Na mga halay. Grabe, mahahaba. Yung mga sasakyan, mga SUV ang hahaba. Ang lalapad, ang kakapal. Nung mga salamin kasi bulletproof. Yan. Okay. Ang criminal procedure forfeiture ay ito. Ikaw ay dinimanda ng graft or plunder sa Sandigan Bayan. Nag-hearing, pagkatapos ng hearing, napagpasyahan ng hukuman na meron kang ill-gotten wealth. Eto. Kasi nag-hearing eh. Opo. Papatunayan ng prosecution, eto mga pag-aaring ito ay ill-gotten. Okay.
Dedepensa ka, sasabihin mo, hindi po ilgatin yan. Magdi-decide ang court, eto. Halimbawa, etong 20 título, 30 kotse ilgatin, kukunin ng gobyerno after a criminal trial. At sasabihin sa'yo, ikaw ay dapat makulong kasi guilty ka ng plunder or graft and corruption. Okay. Criminal ang nature ng forfeiture na yon because every civil impliedly instituted in any criminal prosecution ang civil liability. Okay. Ngunit, parang nagte-text tayo ano? Sige po. Sige po, ituloy. Kung ikaw ay isa sa ilalim sa witness protection, Yan. hindi usually, palagi, ikaw ay kukuha ng immunity. Nasaan ang immunity provision ng 6981, yung Witness Protection Act, nasa Section 10. Also, pwede kang kumuha, you can be discharged as state witness and therefore, mawawala ng criminal liability ka if you are ordered discharged by the court under Rule 119 of the Rules of Court. Walang tinginan yan, walang tinginan, baka sabihin nyo, yan, walang tinginan, Or, you can ask for immunity under PD 749. Yung unang-unang Whistleblowers Act. Okay. Anong ibig sabihin pag ikaw ay nagkaroon ng immunity? Aha. Kasi hindi ka naman magpapa-witness protection kung hindi ka hihingi ng immunity from criminal liability. Bakit? Witness protection ka nga, custody ka nga ng DOJ. Opo. Kung wala kang immunity, ididimanda ka. Yes. Kung probable cause is found by the court will issue a warrant of arrest. Mauuna po yung warrant of arrest, a warrant of arrest issued by the court to take you into custodial legis takes precedence over the custody of the DOJ. Hukuman yan Kahit ikaw ay nasa custody ng DOJ, kukunin ka, pakukuha ka ng korte at ilalagay ka sa jail. Of course, you can always ask na, Your Honor, nanganganib po yung aking kalagayan. Dapat may protection ako. Ayun. But that is the exception. Opo. Ang magde-decide ng court, hindi DOJ. Okay. So useless, mag-WPP ka kung hindi ka hihingi ng immunity. Anong resulta ng immunity? Hindi na pwedeng mag-criminal forfeiture proceedings against you in the Sandigan Bayan. Okay. Kung private person ka kasi, pwede kang i-charge sa Sandigan Bayan if you are in conspiracy with a public official. Okay. Usually, ang jurisdiction lamang ng Sandigan Bayan ay public officials. Kung Yes. private person ka, hindi ka pwedeng i-demanda roon unless, ngunit, kung ikaw ay in conspiracy with public officials, pwede kang i-demanda sa Sandigan Bayan. Ayun. May criminal immunity ka na. Apo. Di ba? Ibig bang sabihin yan, protected ka na? May criminal immunity ka, ligtas na yung mga nakalap mo, yung mga nasangsambon na mga properties sa illegal na paraan. Hindi po. No, nunca. Hindi na mangyari. Bakit? Sapagkat sa ilalim ng batas, meron pang tinatawag na civil forfeiture. Ayun. Sino nagpa-file ng civil forfeiture? Ang Office of the Solicitor General as counsel for the Republic or the state. Yan. Saan nililitis yan? Kalaman Sa ng civil politiko. court, hindi sa Sandigan Bayan. Okay. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Kung di pa ako nakisubscribe, mag-subscribe na ako kayo. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ako kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.